So this is about yourself. How you lead yourself na gawin ng tama. How you direct yourself sa tamang direction. How you relate with yourself. Kasi maraming tao, especially sa ating kapanahunan ngayon, na hindi na nila kilala ang kanilang sarili. May mga nagsasabi na kailangan daw nilang pumunta sa ibang lugar para hanapin ang sarili. Mahalaga yung intrapersonal relationship. How you relate with yourself. Yourself will be your best friend or best enemy. So, pwedeng isulat yun. Ang sarili mo, pwede mong maging best friend or pwede mong maging kalaban. At alam niyo ba na mahirap kalaban ng sarili? Okay? So, mahalaga yun. Sobrang napakalaga. Kailangan mong pag-aralan how are you going to love yourself? How are you going to appreciate yourself? Okay? So, pwedeng isulat ito. If you fail in developing intrapersonal relationship, you will surely fail with interpersonal relationship. Ulitin ko. If you fail in developing intrapersonal relationship, you will surely fail with interpersonal relationship. Kaya bago kayo pumasok sa interpersonal relationship, bago kayo pumasok sa anumang klase ng relationship, especially sa love life, no? Kailangan buong-buo yung pagkatao mo. Kompletong-kompleto yung pagkatao. Yung pagiging single mo ay buong-buo. Kasi kung half lang, hindi mag-work pag ganon. Hindi ka pwedeng pumasok sa isang relationship na ang nasa isip mo, siya ang kukumpleto sa'yo. Hindi pwede yun. Dapat maging kompleto ka muna. At yung magiging karelasyon mo dapat kompleto rin para hindi kayo magkagamitan. Kasi pag may kulang sa inyong dalawa, maggagamitan lang kayo para maramdaman ng bawat isa sa inyo o para maramdaman ng isa sa inyo na satisfied siya and contented, na kompleto siya. Kailangan bago ka pumasok sa relationship, satisfied ka muna sa pagka-single mo. Dahil alam mo kung paano makipag-relate sa sarili mo. Okay? Sulat nyo pa ito. There is an advantage of being single. There is an advantage. Huwag nyo isipin na yung mga hindi pa nagkaroon ng boyfriend or girlfriend, hindi pa taken, akala nyo disadvantage yan? Hindi. Mayroong advantage ang single. In fact, sulat nyo, in fact, it is more important to be single than married. It is more important to be single than married. Minsan, may mga nagpapa-counsel sa akin, problema nila kasi nadadagdagan yung edad tapos wala pa silang nahanap na mapapangasawa, napipressure sila. At ang mga iba nga sa kanila, dahil na-pressure sila, kaya sila nakipag-asawa. And then, naawa ako sa naging resulta. Kasi ang mga iba sa kanila, bumabalik sa akin, sasabihin nila, kung nakinig lamang ako sa inyo, mas okay pala maging single
At kung talagang gusto kong pumasok sa pagiging married, dapat sana inayos ko muna ang aking pagka-single. Kasi yung hindi ko inayos nung ako'y single, yun ang naging problema ko nung ako'y married na. Take note of that. Yung problema mo as a single, yan ang magiging problema mo kapag married ka na. For example, habang single ka, problema mong labanan ang pagsisigarilyo mo. That's your problem as a single. Pagdating ng may asawa ka na, yan mismo mag-create ng problema ng inyong pagsasama. Or mayroon kang problema sa hindi mo malabanan ng inyong pag-iinom. Habang single ka, hindi mo malabanan, umiinom ka. Pag may asawa ka na, yan mismong problema mo as a single. Yan ang magiging problema mo pag ikaw ay married na. Ano man ang problema mo ngayon as a single? Ano man yung nagki-create ng self-destruction sa'yo? Ano man yung gumugulo ng iyong katauhan sa iyong kalooban? Yan din mismo, kapag hindi mo nahandala yan habang single ka pa, yan mismo ang siyang magdadala ng problema sa pagiging married mo. At kung hindi maingat, pwedeng masira ang relationship. Okay? Kaya ganyan kahalaga ang pagiging single. Dapat kinakarir ang pagiging single bago pumasok sa married. Okay? So, there is an advantage of being single. In fact, it is more important to be single than married. Some became married too early, that they haven't learned yet how to be single. No wonder why they fail. May mga masyadong maagang pumasok sa pagiging double na hindi pa natutunan maging single. Pumasok sa married, pumasok sa relationship na hindi pa nai-equip yung kanyang pagka-single. So, hindi ka magtataka kung bakit ang mga ito papalit-palit ng boyfriend, papalit-palit ng girlfriend. Kung sino mang tao na papalit-palit ng karelasyon, doon mo makikita na hindi pa develop yung kanyang pagka-single. Kulang-kulang pa yon. So, pag nasa stage ka pa na hindi stable yung relationship, pag nasa stage ka pa na papalit-palit yung boyfriend mo, papalit-palit yung girlfriend mo, then nasa stage ka pa ng incompleteness. Hindi pa nakumpleto yung pagka-single mo. At hindi ka pa ready, kung tutusin, na pumasok sa relationship. May danger yun. Delikado. It's either ikaw ang masasaktan or ikaw ang makakasakit. Okay? Ito isulat nyo. Actually, marriage is an aid. A-I-D. Marriage is an aid for individuals to learn how to become single. I explain ko yan. Marriage is an aid for individuals to learn how to become single. Not for the singlehood to be taken away. Kasi akala natin, pag pumasok tayo sa marriage, akala natin matatanggal yung ating pagka-single. But no. The purpose of marriage is to help the individuals how to become successful single. Ayan, medyo mag-advance ako. For example, ang lalaki, minsan, ang Diyos gumagawa ng paraan, kapag isang lalaki, unstable siya, incomplete, minsan, ang Diyos gumagawa ng paraan para may ilapit siyang tao sa'yo to help you to become you. Pag sinabi ko, to help you to become you as a single. To become the way God created you to be. Yan ang pagiging single. Yan ang meaning ng single. Hindi yung single and alone. No.
Single means to become who you are. Ayon sa pagkakalikha ng Lord sa'yo. Ayon sa plano niya sa'yo. That's being single. You are excelling according to your calling, according to your talent, your giftings, your skills, your abilities. Nag-i-excel ka doon along with your successful relationship with God. That's being single. And sometimes, Diyos, nagpapadala siya ng tao sa atin to help us to become us. Minsan, hindi natin ito na-detect, kaya instead na tayo sana ay tutulungan nito or tayo sana ay tutulong sa Kanya, na misinterpret natin yung plano ng Lord, imbis na magtulungan sana, ang nangyari, nagkatuluyan. Maraming ganon. Pinagtagpo ng Diyos para magtulungan, pero hindi nagtulungan, nagkatuluyan. Kasi, ang isang tao na incomplete, ang isang tao na dissatisfied, ito yung mga taong napakabilis nilang ma-fall. Ito yung mga taong sabihan mo na, uy, alam mo, ganda-ganda mo. Pag sinabihan mo sila na ang ganda-ganda mo, yung sinabi mong yun, nagpipenetrate sa emotion. Talaga. Nahuhulog ka agad. Ito yung mga sinabi mo, na kahit hindi totoo minsan, affected sila in a positive way doon sa sinasabi mo. Although alam niya sa sarili niya na hindi, pero sa pamagitan ng words na yun, very pleasing yung dating sa kanila kasi tagus sa emotion. Pero ang mga taong complete, yung mga taong satisfied, contented sila kasi kilala nila ang kanilang sarili at nag-i-excel sila sa kung sino sila. Ito yung mga taong hindi mo matitinag ang damdamin kahit sabihin mong ang ganda-ganda mo, ang bait-bait mo, kahit ilang beses bang sabihin napakatamis na I love you, yung kanilang emotion stable. Kasi nasa isip nila na hindi kita kailangan para maging masaya. Dahil masaya ako kahit wala ka. Ganun sila mag-isip. Hindi ang kagwapuhan mo ang siyang magpapasaya sa akin. Hindi ang kaseksyan mo ang magpapasaya sa akin. Kahit wala ka, kahit di kita makilala, kahit di ka pumasok sa buhay ko, masaya ako. I'm satisfied. Why? Because I have a deep relationship with God and by His help, He is helping me to become me. At iyan ang makakapagpasaya sa'yo. At kapag nangyari yon, then God will lead you to someone na katulad mo. Sometimes, ililid ka niya sa isang tao na kailangan niya ng tulong. So, kailangan ma-discern mo yun. Ha? Kasi baka bino-boyfriend mo yung pinadala ng Lord para tulungan ka. Ginujowa mo yung taong tutulong pala sa'yo how to become you. Imbis na maging single ka, nung ipinadala siya sa'yo, hindi lang naging double, triple pa kasi nagkaanak. Okay. Kapag ang mag-asawa o ang magkarelasyon ay na-feel ng kahit sino isa sa kanila or na-feel nilang dalawa, the moment na na-feel nila na hindi na sila single, sa time na yan, sa moment na yan, na na-feel mo, na-feel niya, na hindi na siya single dahil nakipag-relasyon siya sa'yo, then spark ng pag-aaway mai-ignite. Diyan nag-i-start ang divorce. Once na ang isa na-feel niya ang control ng kanyang karelasyon. And then, alam niya, mahahadlangan na ang kanyang relationship sa Lord. Alam niya, hindi na siya mag-i-excel sa kanyang relationship sa Lord. Alam niya, hindi na siya mag-i-excel sa kanyang calling, sa kanyang gift. Kasi mayroon ng control na ini-impose yung kanyang kapartner. Then, dyan na mag-start ang away. Kasi never na pinlano ng Lord
na ang pag-aasawa ay domination. Hindi pinlano ng Lord na ang lalaki do-dominate niya ang babae. Ang lalaki masusunod lang when it comes to an important matter na dapat pagdesisyonan. Sa buhay mag-asawa. Buhay mag-asawa yun. Buhay pamilya. Doon lang masusunod ang lalaki sa decision making. Yung pagdidesisyonan na hindi pwedeng magdesisyon ng babae. Na hindi yung lalaki lang. Hindi ibig sabihin na ang lalaki masusunod siya sa lahat. Kapag na-feel niya ng babae na yung lalaki na lang nasusunod lagi, nag-i-spark ang away. Why? Kasi ramdam na ng babae, nawawala na yung kanyang singleness or singlehood. Ganun din sa lalaki. Once na kinontrol mo yung lalaki, away na yan. Once na sinabihan mo na yung lalaki, kunin ko ang yung, ang yung password. Password sa message para malaman ko kung sino mga kachat mo. Hindi mo ba alam na may mag-chat-chat sa kanya ng mga lalaki na puro lalaki ang usapan? O sa babae, kunin mo yung password niya. Ipipilit mo, kukunin mo yung password niya para malaman mo kung sino yung mga kachat niya. Hindi mo ba naisip na mayroon silang mga kachat na babae? Na puro pang babae lang ang usapan tapos sasaw-saw ka doon? O, pag siya'y kausap mo, pag-aralan mo ang bawat linya ng kanyang mga chat sa'yo, doon pa lang maaamoy mo na yan kung may ginagawang mali. Huwag kayo basta-basta, huwag kayo kasi basta-basta nanlalambot, lalo sa mga babae, huwag kayo basta-basta nanlalambot kapag kayo sinusuwi ng lalaki. Pag-aralan mong mabuti kung ano yung mga palusot na ginagawa niya. Kasi minsan, ang mga lalaki, tuloy-tuloy sa paggawa ng mali kasi alam niya, kayang-kaya kayong bulahin. Kayang-kaya kayong lusutan. Kaya yun tuloy. Tuloy-tuloy ang paggawa nila ng panluloko. Ay, ang isang babae, kung ang way ng kanyang pag-iisip para siyang investigador, para siyang NBI, sabi, matatakot siyang lalaki na manloko. Hindi mo kailangan magwala para siya, para ipakita mo na apektado ka. Ang kailangan ay pairalin lang ang inyong pag-iisip. Wala naman siguro mawawala sa'yo kung sasabihin mo ngayon sa sarili mo, ituro mo sa sarili mo, isip-isip din. Hindi yung puro damdamin ang pinapairal. Hindi yung puro kilig ang pinapairal. Dahil yung kilig na yan magpapahamak sa'yo. Yung mga conversation ninyo, huwag mo nang i-delete. Balikan mo. Tingnan mo lahat ang bawat anggulo. Bakit niya sinabi ang ganito? Anong ibig sabihin sa ganito, sa ganyan? Medyo napapalayo tayo. Babalik tayo sa Once na ang isang taong may karelasyon, nadama niya na parang nawawala na ang kanyang pagka-single. Ibig kong sabihin, nalilimitahan na ang kanyang time sa Lord, nalilimitahan na ang kanyang desire na mag-excel sa kanyang spiritual life, and then na-feel na yan sa kanyang sarili na hindi na siya nakakapag-excel sa kung sino siya, then dyan na mag-i-start ang problema sa relationship. Pero sa magkarelasyon, nagtutulungan sila kung paano maging matagumpay ang bawat isa. Nagtutulungan sila, pinupush, minumotivate, ini-inspire ang bawat isa to excel doon sa gift, doon sa specific and special gift na binigay ng Lord sa kanya. Alam niyo, kahit walang kilig, yung dalawang ito na magkarelasyon na nagtutulungan sila na maging successful, magtatagal ang kanilang pagsasama. Pero kapag ang isa lang nag-i-excel, naiiwan yung isa, pwede rin pag-umpisan yun ng away. Kasi pag ikaw nag-excel tapos naiwan siya, makakaramdam siya ng intimidation. Mai-intimidate yan. Pag magsasalita na yan sa'yo, pabalang na.
Kasi yung naiwan, hindi nag-excel kasi hindi niya kasi na-develop yung kanyang pagka-single. Nung single pa lang siya, hindi siya natutong mag-excel. Kaya, okay, yung mga sinusundan nating qualification ng isang lalaki, kailangan o isang babae na maging kapartner natin, kailangan magkatugma ng calling, kailangan magkatugma ng giftings, which is sweet pakinggan, no? But that's impossible. Maaring mayroong similarities, pero hindi kayo magkakapareho kasi kung magkaparehas kayo, sana isa lang ang nilikha ng Lord sa inyo. Never na makakahanap ka ng kaparehas mo mismo ng lahat. Kung meron man, madidiscover mo, meron kayong hindi pagkakaunawaan. Or, ganito, merong area sa buhay ninyo na hindi kayo parehas ng interest sa bagay na yon. Maaring parehas kayong sporty, pero sa ibang bagay, hindi na kayo magkakasundo. Which is, kaya kayo nagkatagpo. Maaring sporty kayong dalawa, mahilig kayong mag-workout, mag-gym, sports, jogging, magkasama, swimming, magkasama. Pero pagdating na sa panonood, halimbawa ng movies, hindi kayo parehas ng type. Gusto ng lalaki, action. Gusto ng babae, drama. Kung hindi kayo maging maingat noon, pwede maging umpisa ng away yon. Kasi pag ang isa, hindi siya buong pusong nag-giveaway, action ang gusto niya pero drama ang gusto niya, dahil hindi nasunod yung action na gusto niya, feeling niya, yung pagka-single niya, nababawasan. Okay? So, kapag ikaw ay nasa relationship now, both dapat madidevelop. Interpersonal relationship, intrapersonal relationship. Dinidevelop pa rin to. Ang problema, iniiwanan natin yung pag nasa relationship na tayo. Or, ang mga iba naman, puro na lang. Hindi siya natuto sa interpersonal relationship. Kaya, sila yung mga nagiging makasarili. Sila yung mga demanding. Sila yung mga hindi nakakaintindi. Sila yung mga siloso. Sila yung mga makitid ang utak. Kasi puro ang kanila na-develop. Hindi na-develop yung inter. Okay. God's plan for individual is to become single but not alone. Not to be taken then left alone. Hindi ganyan ang plano ng Lord sa'yo. Pwede mo isulat yan. God's plan for individual is to become single but not alone. And syempre, not to be taken then left alone. Hindi ganyan ang plano ng Lord. And then, mag-jump ako sa ibang topic. Hindi ba kayo nagtataka that God did not create a couple? He created first Adam, single. Hindi siya nag-create ng couple. Ang katunayan yan, may sulat si Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 7. Dinidiscourage niya na tayo pumasok sa marriage. Titignan natin yun para niyo sabihin gumagawa ako ng invento. 1 Corinthians chapter 7. Then babalik ako mamaya sa kung saan tayo natapos sa ngayon. 1 Corinthians chapter 7 verse 32. Babasahin ko ito hanggang verse 40. Makikita ninyo kung anong plano ng Lord dito. Verse 32 ng 1 Corinthians chapter 7. Sabi niya, I want you to be free from the concerns of this life. Ang tinutukoy niyang concerns of life kapag pamilyado ka na. I want you to be free from the concerns of life. Kasi, alam niyo, kahit may pera ka o wala, may kayamanan ka o wala, may bahay ka o wala, may
Trabaho ka o wala, may negosyo ka o wala. Once na pumasok ka sa pagiging married at sa pamilya, hindi mawawala yung concerns of life. Kakambal ng pag-aasawa at pagpapamilya ang concerns of life. Kung iniisip nyo mag-aasawa kayo para maging bed of roses ang lahat, kaya iba sa inyo mahanap ng mayaman, kasi akala nyo siyang magbibigay sa'yo ng bed of roses kind of life, magsisisi ka. Baka mapili mo pa yung mayaman sa utang. Akala mo siya ay galante, magbigay, magregalo, pero lahat pala ay inutang. So kahit gaano pa siya, kahit patutuong pang mayaman siya, once na pumasok ka na sa relationship, pag-aasawa at pagpapamilya, concerns of life nandyan na. Sabi ni Paul, I want you to be free from the concerns of life. An unmarried man, unmarried, single, an unmarried man can spend his time doing the Lord's work and thinking how to please Him. Kapag wala daw asawa, marami siyang time para mag-serve sa Lord. Then verse 33, but a married man has to think about his earthly responsibilities and how to please his wife. Importante yan. Once na ikaw ay pumasok sa relationship, itong dalawang gagawin mo. Babae man o lalaki, itong dalawang gagawin mo once na pumasok ka sa relationship. Pag hindi ka pa ready na gawin ito, huwag kang pumasok sa relationship. Huwag kang makipag-asawa kung hindi mo pa ready gawin ito. First, yung sinabi niya, but a married man has to think. You must think on this. Actually, sa ibang translation, you must keep on thinking this. Keep on thinking this. Number 1, responsibilities. You must be responsible. Ang pagpasok sa relationship, you must be responsible. Kung hindi ka responsible, huwag kang pumasok sa relationship. Huwag ka muna maligaw, huwag ka muna magpaligaw. Ganyan, pag nasa bahay kayo, how responsible you are. Pag ikaw ay pumunta sa kusina, maraming mga pinggan, baso, kutsara na nagamit. At wala pang nagliligpit. Paano mo iti-take ang responsibility na yan? Ano nasa isip mo? Ano nasa isip mo pag nakita mo ang kusina na maraming kalat? Ano nasa isip mo pag lumabas ka ng living room ninyo, ang daming mga kalat? Marami ang sayang. Ano nasa isip mo? Ano nasa isip mo kapag nakita mo yung laundry box mo puno na? Ano nasa isip mo kapag 8 p.m. na hindi pa nakakapagluto ang nanay mo? How responsible you are kapag ikaw ay nasa eskwelahan? Paano mo i-take ang mga assignments mo? Paano mo i-take ang mga activities mo? Naipapos mo ba ito ng on time? Or ang nasa isip mo, completion, meron naman eh. Paano mo tinitake kapag may exam? Are you taking it seriously? How responsible you are sa pag-aaral mo? Kasi pag hindi ka responsible sa bahay, hindi ka responsible sa pag-aaral mo, hindi ka magiging responsible as a boyfriend, as a girlfriend. Alam niyo ba yun? Being responsible ang siya number 1 qualification para pumasok sa relationship. Huwag mo na kayo mag-log out. Di pa ako tapos. Pangalawa, sabi niya dito, and how to please his wife, or sabi natin dito para hindi unfair, how to please his partner. Once na pumasok ka sa relationship, this is about pleasing your partner. Kapag pumasok ka sa relationship just to feel happy, you are in a wrong direction. Ikaw ay papasok sa relationship to please, to make your partner happy than ever before. Isipin mo nga kung ano mangyayari kung ang lalaki ang kanyang isip ay
gawing masaya yung kanyang partner na babae. Then yung babae, ang kanyang nasa isip, gusto niyang pasayahin yung lalaki. Anong mangyayari sa isang relationship kapag ganun sila sa isa't isa? Na hindi na concerned sila sa isa't isa kung paano sila maging masaya. Ang kanilang concern ay paano pasayahin ang kanilang karelasyon. At syempre, pag pasayahin ang yung karelasyon, ang number one dyan is giving. Giving him a smile, giving him encouragement, giving him inspiration, giving gifts. Pasasayahin mo nga siya. Aalamin mo lahat ang kanyang mga gustong-gusto. Maging favorite colors, alam mo. Ano man yung mga paborito niya sa buhay. Ano yung mga gustong-gusto niya. Sino yung mga gustong-gusto niyang pinsan. Sino yung paborito niyang kapatid. Aalamin mo kasi hindi mo sasagasaan yung mga gusto niya. Kasi gusto mo siyang masaya. And at the same time, ganun din siya sa'yo. Ayan, ang successful relationship. Pero kung papasok ka sa relationship kasi alam mo, kinikilig ka kapag kasama mo siya. Sa tuwing nakikita mo ang kanyang ilong, kinikilig ka. Kapag nakikita mo ang kanyang kulay, mistiso, mistisa, tuwang-tuwa ka, kinikilig ka kapag nakikita mo yung kanyang mata. Kinikilig ka kapag nakikita mo yung kanyang kaseksihan, ang kanyang kamachuhan, kinikilig ka. Yun lang ang gusto mo. Gusto mo siyang maging pag-aari kasi macho. Gusto mo siyang maging pag-aari kasi matalino. Gusto mo siyang maging pag-aari kasi maganda, gwapo. Masaya ka pag nakuha mo siya. Kung yan ang purpose mo sa pagpasok mo sa relationship, huwag na lang. It's either ikaw ang masasaktan or siya ang masasaktan mo. Hindi mag-grow yung relationship ninyo. In verse 34, sabi niya, his interests are divided kapag ikaw ay pumasok na sa relationship. Divided. Hindi lang nakapokus sa sarili mo ngayon. At hindi lang din nakapokus sa partner mo. Ibabalanse mo ang inter at intra. In the same way, a woman who is no longer married or has never been married can be devoted to the Lord. Ganon din naman babae. Pag walang asawa, walang karelasyon, busy sa pagsiserve sa Lord. So, ang point niya dito, wala namang masama kung papasok ka sa relasyon. Ang punto lang is divided ang iyong attention. At kapag sinabi ang divided ang iyong attention, equally divided. I-develop mo pa rin yung intra-personal relationship along with developing your interpersonal relationship. Kasi pag ikaw ay na-imbalance, then mapifeel mo sa sarili mo you are empty. You are dissatisfied. Okay, so malapit ko nang tapusin to. Babalikan ko lang yung kanina. Singlehood is the foundation of all relationships. If you are well developed as a single person, then any kind of relationship you are going to pursue will surely succeed. Divorce or breakup is a tragedy of relationships. Alam niyo ba na God hates breakup? God hates divorce. Alam niyo kung bakit? Kasi breakup or divorce, sabi natin divorce, is the death of relationship. Ayan. Bakit ko sinabing, ito sulat niyo muna ito bago ko mag-conclude, sulat niyo muna ito. Divorce or breakup, it is the most traumatic experience on earth. May i-explain ko kung bakit. This is more traumatic than death of a loved ones. May i-explain ko kung bakit. Divorce
It is the most traumatic experience on earth. It's hard to move on. Once na ikaw ay nagdaan sa divorce, it's hard to move on. Nilalagyan niya ng peklat ang iyong damdamin at ang iyong puso o ang iyong isip. And every time na nakikita mo yung peklat, naaalala mo yung nangyari. Kung meron kayong peklat sa kamay, every time na nakikita mo yung peklat na yun, naaalala mo kung paano ka nasugat. Naaalala mo kung ikaw ay sinugat, naaalala mo kung sino nanugat sa'yo. Naaalala mo kung sino nakapanakit sa'yo. Every time na nakikita mo yung peklat na yan, naalala mo kung sino nakapanakit sa'yo. Kapag ang iyong damdamin at isip may peklat, habang buhay kang nakakaalala sa nangyari, kahit papasok ka pa sa new relationship. That's why it is a traumatic experience here on earth. Kapag namatayan ka ng mahal sa buhay, I mean physically, namatayan ka ng mahal sa buhay. Sabihin natin yung karelasyon mo namatay, halimbawa. Okay, anong gagawin mo pag namatay siya? Siyempre, acceptance, tatanggapin mo. Tapos, magluluksa ka. And then, lilibing. Pag nailibing mo na, yan na yung hudyat ng closure. Then it's time to start all over again. Or it's time to have a new and fresh start. Kasi yung paglilibing, closure eh. Pag namatayan ka ng mahal sa buhay, may closure. Pero kapag namatayan ka ng relationship, magluluksa ka syempre. Acceptance syempre. Ang problema, hindi mo siya mailibing. Buhay pa siya eh. So, every time ngayon na maalala mo siya, sakit. Pupunta ka sa mall, ang saya-saya mo, magsha-shopping, nakasalubong mo. Naalala mo, sakit. Matagal na ang panahon. May pamilya na siya, may pamilya ka na. Gagraduate na yung anak mo. Pupunta ka sa school para samahan gumraduate. Sabay, gagraduate yung anak niya, nakita mo. It is the most traumatic experience here on earth. Nasa bagong relationship ka na. Ang saya-saya mo na. Nag-date kayo. Naglalakad kayo. Ang saya-saya mo, ka-holding hands mo. Nakasalubong mo siya. At yung kanyang bagong karelasyon, ang lambing-lambing sa kanya. Affected ka pa rin, hindi mo lang pinapalata. Yung iba sa inyo, hindi nyo maintindihan kung bakit ganon. Dinadaan nyo na lang sa alak, dinadaan nyo na lang sa gala. Pero hindi nyo siyempre masabi doon sa karelasyon nyo ngayon na affected kayo. Hindi nyo pinapalata. Divorce is very traumatic. Walang closure kasi hindi mo siya mailibing. Kung kayo magkakaroon ng seminar ngayon at magle-lecture yung mga dumaan sa breakup, dumaan sa divorce, I'm sure ang kanilang i-advise sa inyo, stay single. Or isa sa mga advice nila. Alam niyo kung bakit? Para sa akin. Para sa akin lang ha. Kung hindi ka ready na pumasok sa relationship kasi hindi pa naging complete ang pagka-single mo, mas maganda na yung nakakulong ka sa kwarto, galit ka sa buong mundo, galit ka sa daigdig, kesa pumasok ka sa relationship, then divorce, then ngayon galit ka sa isang tao na ang wish mo, mamatay na siya. Na kung maaari lang ikaw nang papatay sa kanya kasi yung pananakit niya sa'yo, gusto mo, babawi ka. Mas maganda na yung nag-iisa ka, nagalit ka sa mundo, kaysa na-experience mong magkaroon ng asawa o relasyon, ngayon, di ka galit sa mundo, pero galit ka sa isang tao.
at ang bitter-bitter mo. Ayan. Hindi natin sinasabi na bawal ang makipagrelasyon. Ang sinasabi ko sa inyo dito ay ihanda nyo muna ang sarili nyo sa pakikipagrelasyon.